Lalo pang sumikip ang pagkakapalibot ng mga liwanag na bilog, pinaliit ang espasyo sa labanan. At pagkatapos, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang pumaligid kay Jiang Yi, nyanig ang buong arena. Libo-libong mini-floating cannons ang sumabog sa paligid ni Jiang Yi, binaha ang arena ng nakakasilaw na liwanag. Sa tindi ng liwanag, halos hindi na makita ang anumang bagay sa paligid, parang nilamon ng liwanag ang buong labanan. Mula sa itaas, nanood si Liang Yu sa magulong eksena habang nakakunot ang noo. Wow, mukhang handang-handa si Wudi. Sa dami ng mga lumulutang na kanyon na sumasabog, magiging mahirap para kay Jiang Yi na gamitin ang kanyang mga dimensional door. Nakapamiwang si Uncle Wu, tumango ng marahan. Tama ka. Hindi ganoon kalakas ang depensa ni Jiang Yi. Kahit ang maliliit na pagsabog mula sa mga minikanon ay makakapagod para sa kanya. Pero sapat ba ang estratehiyang ito para talunin si Jiang Yi? Hindi mukhang nag-aalala si Uncle Wu. Kahit na sunod-sunod ang mga atake, alam niyang may paraan pa si Jiang Yi para makalaban. Biglang lumitaw si Jiang Yi sa gilid ng arena, nakalabas sa lugar ng pagsabog. Bago pa man makapag-react si Wudi, itinaas ni Jiang Yi ang kanyang 2 baril at sunod-sunod na nagpaputok sa direksyon ni Wudi. Mula sa taas, napailing si Deng Shentong sa kanyang upuan, na intriga. Teleportation, ha? Kahanga-hangang abilidad para makaligtas. Ngumiti si Liao Honglei, pero may bahagyang pangungutya sa kanyang boses. O nga, magagamit nga iyan para makatakas. Pero iyon lang ba ang kaya niya? Sa mga mapanganib na sitwasyon, pwede kang manatiling buhay, pero hindi ibig sabihin yon ay magagamit ka ng koponan sa pagsisiyasat. Napakamot siya sa ulo. Kapag may misyon ka, kailangan mo ng totoong kasanayan sa labanan. Kung puro iwas at depensa lang ang kaya mo, hindi ka makakalayo. Sa isang kwarto, pinapanood ni Zhu Zeng at mga opisyal niya ang labanan sa malaking screen. Nakatutok ang matalim na tingin ni Zhu sa bawat galaw ni Jiang Yi, maingat na sinusuri ang kakayahan ng batang mandirigma. Parang nakatuon ang kanyang kakayahan sa depensa, bulong ni Zhu Zeng sa sarili. Nakangiti siyang tumingin, pinag-aralan ang galaw ni Jiang Yi. Mukhang konektado ang kanyang abilidad sa ibang dimensyon, isang mundo na hiwalay sa atin. Sa tuwing sumisipsip siya ng atake o naglalaho, ginagamit niya ang espasyong iyon bilang daan. Pero may tanong siyang iniisip. Paano naman siya atake? Karamihan sa mga mutant ay may isang pangunahing abilidad lang, at mula roon nagkakaroon sila ng iba't ibang paraan ng paggamit nito. Sa nakikita ni Zhu Zeng, tila nakasentro ang kakayahan ni Jiang Yi sa pag-imbak at depensa, mainam para umiwas sa pinsala, pero hindi ideal para talunin si Wudi na may malakas na kapangyarihan. Kung depensa lang ang kaya niya, bulong ni Zhu, paano niya tatalunin si Wudi? Nasa tabi niya si Sun Luxuan, ang kanyang sundalo, na bahagyang yumuko. Commander, mahinang sabi niya, palagay ko may tinatagong malakas na atake si Jiang Yi. Napataas ang kilay ni Zhu Zeng, nagulat sa sinabi ni Sun Luxuan. Kilala niya si Son, isa siya sa pinakamalalakas sa Blizzard City. Para mapansin ni Son si Jiang Yi ng ganito, hindi ito basta-basta. Totoo ba? Tanong ni Zhu na may halong pagtataka. Ngumiti ng bahagya si Son Luxuan, nakatingin pa rin sa screen, kung saan kalmado at determinado ang ekspresyon ni Jiang Yi. Pakiramdam ko lang, paliwanag ni Son Luxuan. Masyado siyang kalmado, masyadong tiwala. Parang alam na niya kung paano magtatapos ang laban na ito. Saglit siyang tumahimik, pinagmamasdan si Jiang Yi sa screen. Hindi ito basta kumpiyansa. Parang napagdesisyonan na niyang mananalo siya. Kapwa nakatitig si Zhu Zeng at ang kanyang sekretaryang si Lan Xincheng sa screen. Ang ekspresyon ni Jiang Yi ay nakakapagtaka sa pagiging kalmado, parang laro lang ang laban na ito sa kanya. Maging si Tu Yunli, na bihirang magsalita, ay nakatitig kay Jiang Yi na may tahimik na interes. Nakakubli ang kalahati ng kanyang mukha sa mataas na kwelyo, pero sinundan ng matalim niyang mga mata ang bawat galaw sa labanan. Kahanga-hanga, bulong ni Zhu Zeng na may munting ngiti sa kanyang mga labi. Komportable siyang sumandal, at pinagsalikop ang mga paa na para bang handa nang mag-enjoy sa palabas. Alam kong hindi simple ang batang ito, tulad ng sabi ni Baili Changqing, sabi ni Zhu na may palalim ng ngiti. Sa gitna ng labanan, nagpatuloy si Jiang Yi sa kanyang mabilis at eksaktong pagpapaputok, pinipilit si Wudi na magdepensa. Pero sa kabila ng kanyang kalmadong hitsura, hindi pa ibinibigay ni Jiang Yi ang lahat ng kanyang lakas sa laban. Hindi ito yabang, alam niya ang kanyang kakayahan, at higit pa rito, alam niya ang limitasyon ni Wudi.
Kung talagang ang ibubuhos ni Jiang Yi ang buong lakas niya, matatapos niya ang laban sa isang iglap. Kaya niya ring patayin si Woody kung gugustuhin niya. Pero hindi niya kailangang gawin yon. Sa masikip na espasyong ito, limitado ang galaw ni Woody kaya't hindi siya makakatakas sa mas malalakas na atake ni Jiang Yi. Kung ilalabas ni Jiang Yi ang pinakamakapangyarihang kakayahan niya, lalo na ang mga malalawak na pag-atake, walang tsansa si Woody. Ngumiti si Jiang Yi sa sarili, nakatitig ngunit kalmado pa rin. Alam niyang tama ang ginagawa niya. At malapit nang malaman ni Woody iyon. Ngunit alam ni Jiang Yi na hindi pa oras para ilabas ang lahat. Inasahan na ni Jiang Yi na ang labang ito kay Woody ay makakakuha ng maraming atensyon, marahil pati na rin mula sa mga pinakamataas na pinuno ng Blizzard City. Kung masyadong ipapakita ni Jiang Yi ang kanyang tunay na lakas, baka mapilitan siyang manatili sa ilalim ng kanilang kontrol. Sa huli, hindi papayagan ng rehiyonal na punong tanggapan na manatiling malaya ang isang tao na may kaparehong antas ng kapangyarihan niya. Kakailanganin siyang sumunod sa kanila o ituturing siya bilang isang banta. Kailangang manalo ni Jiang Yi, ngunit sa paraang hindi mabubunyag ang tunay niyang kakayahan. Matalim ang isip niya habang tumatagpo ang estratehiya sa kanyang plano. Alam na niya kung paano haharapin si Woody. Ang mga ideyang ito ay mabilis na dumaan sa isip ni Jiang Yi. Patuloy ang kanyang mga kamay sa mabilis na pagpapaputok ng mga bala, bawat isa ay kalkulado at eksakto. Kahit naharangin ni Woody ang bawat bala gamit ang kanyang energy orb, hindi tumitigil si Jiang Yi. Mabilis siyang nagre-reload at muling nagpapaputok ng walang patid. Sa loob ng observation room, tumango si Zhu Zeng bilang pagsang-ayon. Magandang estilo ng paglalaro, sabi niya nang may paghanga. Ginagamit niya ang kakayahan niyang mag-imbak sa espasyo para sa mga armas at bala para siyang naglalakad na arsenal. Lumapit si Sun Luxuan. Labanan ng pagpapahina, ha? Matalinong galaw. Tumawa si Zhu Zeng. Kahit ang pinakamalakas na mutant ay may limitasyon. Sa kalaunan, nauubos ang kanilang enerhiya. Pero tila walang katapusan ang bala ni Jiang Yi. Kung magpapatuloy ito, si Woody ang unang bibigay. Sa ibaba ng labanan, nararamdaman ni Woody ang papalapit na patibong. Malinaw ang estratehiya ni Jiang Yi, pahinain siya, bala sa bala, hanggang sa bumigay ang kanyang depensa. Nagulat si Woody at nanglaki ng bahagya ang mga mata. Gusto mo talaga akong talunin gamit ang labanang pamatagalan? Kung matalo siya ng ganito, natalo sa isang taong walang tigil na nagpapaputok, mapapahiya siya. Isang miyembro ng Black Robe Squad, natalo lang ng putok ng baril. Tatawanan siya ng buong Blizzard City. Isang ngiti ang bumungad sa mukha ni Woody. Nakakatawa, pero ito mismo ang inaasahan ko. Bigla siyang umatras, mabilis na tumalon sa arena. Nakasimangot si Jiang Yi habang pinapanood si Woody na lumalayo sa kanya. Pareho silang may kakayahan sa long-range na labanan, pero may ilan pang teknik si Jiang Yi para sa mid-range na laban. Kamui, ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan, at mga sorpresang atake gamit ang dimensional na mga pintuan ay malalakas na sandata sa kanyang arsenal. Pero hindi maaaring gamitin ni Jiang Yi ang Kamui dito. Kapag ginawa niya yon, masyado siyang mabubunyag. At ang kanyang dimensional na mga pintuan, hindi magiging epektibo laban sa isang handa na gaya ni Woody. Wala na ang sorpresa. Pero bakit kaya lumalayo si Woody? Hindi gumalaw si Jiang Yi. Sa halip, nanatili siyang kalmado, patuloy na nagpapaputok ng sunod-sunod na mga bala. Tingnan natin kung ano ang plano mo, bulong niya sa isip, naghihintay kay Woody na magpakita ng susunod na galaw. Sa isang iglap, naisip ni Jiang Yi ang paggamit ng Holy Silver Bullets. Ang isang biglaang di inaasahang putok mula sa mga balang ito ay maaaring magulat si Woody at mawasak ang kanyang energy defense. Pero agad niya itong isinantabi. Ang paggamit ng Holy Silver ay maglalantad ng masyadong maraming bagay tungkol sa kanya. Bukod pa rito, kahit magaling ang mga ito sa pagwasak ng mga magical na depensa, wala itong taglay na sapat na lakas na makasira sa makapal na training uniform ni Woody. Hindi sulit, naisip ni Jiang Yi. Nanatili siyang matyaga, nakatutok pa rin ang mga baril kay Woody, naghihintay ng perpektong pagkakataon para umatake. Samantala, pinalakas ni Woody ang kanyang bilis dahil sa kanyang training uniform at mabilis na lumayo ng distansya. Wala pang ilang sandali, nasa 800 metro na siya mula kay Jiang Yi. Mula sa kanyang bagong posisyon, huminto si Woody at mumiti, kita ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Sapat na ito. Inihanda ko ang lahat ng detalye, Jiang Yi.
Mula sa itaas, umikot ang isipan niya sa lahat ng nalikom niyang impormasyon tungkol sa kakayahan ni Jiang Yi, lalo na ang mga datos mula sa laban ni Yuan Kongya. Alam kong hanggang 300 metro lang ang abot ng iyong teleportation, sigaw ni Woody. Kahit pa mas lumakas ka mula noon, ang 800 metro ay higit pa sa sapat na distansya. Ngumiti siya, mayabang ang ngiti ng isang taong maingat na naghanda para sa sandaling ito. Hindi ka makakalapit ngayon, Jiang Yi. At ako naman ang tatapos sa'yo. Itinaas ni Woody ang kanyang mga kamay, at nagsimulang magningning ang enerhiya sa paligid niya habang iniipon niya ang kanyang lakas. Ang kanyang mga floating orb ay nagpakita, nakapalibot sa kanya sa isang kamanghamanghang liwanag. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Nagkaroon ng kislap ng enerhiya sa hangin habang libu-libong maliliit na bilog ng liwanag ang muling lumitaw sa paligid ni Woody, umiikot sa kanya na parang isang galaksi ng kumikislap na mga bituin. Bawat bilog ng liwanag ay may lakas na kayang talunin kahit ang pinakasanay na mga mandirigma. Lalong lumapad ang ngiti ni Woody. Kung makakaligtas ka rito, aaminin kong mas magaling ka sa akin. Sa isang matalim na galaw, itinulak ni Woody ang kanyang mga kamay pasulong, pinakawalan ang libu-libong liwanag na bilog na sumugod kay Jiang Yi mula sa lahat ng direksyon. Habang umatras si Woody sa layo na 800 metro, iniunat niya ang kanyang mga kamay kay Jiang Yi. Bahagyang umiti siya habang ang di mabilang na maliliit na bilog ng liwanag ay lumitaw mula sa kanyang katawan, sumasayaw sa hangin na parang makukulay na bula. Nakakagulat ang dami ng mga bolang ito, lumutang ang mga ito paitaas, makapal at siksik, tinatakpan ang buong lugar ng labanan na parang kumikislap na ulap. Parang isang dagat ng mga bula ang pinalaya, unti-unting lumawak hanggang sa tuluyan nitong pinalibutan si Jiang Yi. Nanatiling kalmado si Jiang Yi, pinagmamasdan ang mga kumikislap na liwanag na lumulutang sa paligid niya. Hindi agad sumabog ang mga ito, kaya lalo siyang naging maingat. Sa halip, ang mga bilog ay bumuo ng isang malaking ulap na parang bula na may sukat na 800 metro sa paligid niya. Mula sa malayo, umiti si Woody. Ang galaw na ito, bulong niya, ay para lang sa'yo. Bahagyang tinaas niya ang kanyang kamay, kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Tinatawag ko itong floating bubble. Binubuo ito ng 300,000 micro-floating orbs, at tatagal ang mga pagsabog ng 2 minuto. Naging mas matatag ang boses ni Woody habang nagpatuloy siya. Kahit gaano ka pa kagaling sa mga kakaibang galaw mo sa espasyo, hindi ka makakatakas dito. Ang mga lumulutang na kanyon ay maliliit, halos parang mikroskopiko, ngunit hindi iyon nangangahulugang hindi sila delikado. Ang pinagsamang puwersa ng mga ito ay kayang sumira sa sinumang mahuhuli sa loob ng lugar ng pagsabog. Hindi naman balak ni Woody na patayin si Jiang Yi, gusto lang niya itong masaktan ng sapat para manalo. Kung magtagumpay siyang iwan si Jiang Yi na sugatan at talunan, sapat na yon para ipanalo ang laban. At ang pinakamagandang bahagi. Kaya pang ulitin ni Woody ang galaw na ito ng 3 beses kung kinakailangan. Walang pag-aalinlangan, binigyan ni Woody ng senyas ang mga floating orbs. Nagsimulang sumabog ang mga lumulutang na orbs ng sunod-sunod, parang libu-libong bula ng sabon na pumuputok sa liwanag ng araw. Napakaliwanag ng mga pagsabog na napuno nito ang buong arena ng nakakasilaw na liwanag, kaya't halos imposible nang makita ang nangyayari sa loob. Ang buong lugar, hanggang 800 metro ang layo, ay nalukob ng tuloy-tuloy na mga pagsabog. Kahit anong pilit ni Jiang Yi na gamitin ang kanyang kakayahan sa dimensyon para makatakas, kulang pa rin ang oras. Sa pinakamaganda, mabibigyan siya ng kanyang kakayahan ng 1 minuto ng kaligtasan. Pero tatagal ng 2 minuto ang mga pagsabog, walang paraan para maiwasan niya ang lahat ng ito. Kumikislap ang lugar ng labanan sa mga liwanag at enerhiya, bawat pagsabog ay tila paputok sa ere. Parang ang buong arena ay naging isang nag-aalimpuyong bagyo ng kulay at pagkawasak. Sa mga upuan, nakasandal na sa unahan ang mga manonood, puno ng pananabik. Nakatuon ang lahat ng mata sa labanan, sabik malaman kung paano haharapin ni Jiang Yi ang ganitong tindi ng pag-atake. Nagkatinginan ng may pag-aalala sina Deng Xiantong at Baili Changqing. Halos imposibleng maiwasan ang galaw na ito, bulong ni Deng. Maliban na lang kung may pambihirang depensa ka, walang paraan para mapigilan ito. Tumango si Baili Changqing ng seryoso. At hindi naman mutant si Jiang Yi na nakatuon sa lakas. Wala siyang taglay na matinding depensa gaya ng iba. Bagaman ang kasuotan ni Jiang Yi ay kayang magbigay ng kaunting proteksyon, hindi ito sapat para maiwasan ang pinsala. At kung masyado siyang masaktan, ang sistem ang magdedeklara ng pagkatalo niya.
Kahit ang mga pinakamalalapit na kakampi ni Jiang Yi, si Uncle Wu at Liang Yu ay hindi mapakali. Sa unang pagkakataon, nasilip sa mga mata nila ang pag-aalinlangan. Ang teknik na ito parang sadyang ginawa para kontrahin ang kakayahan ni Jiang Yi, bulong ni Liang Yu. Nakapulupot ang mga braso ni Uncle Wu sa kanyang dibdib. Ngayon ko lang naiintindihan. Kaya pala sobrang nililihim ni Jiang Yi ang kakayahan niya, pati sa atin. Kung alam ng kalaban mo ang kaya mong gawin, palaging makakahanap sila ng paraan para gamitin ito laban sa iyo. Tahimik at tensyonado ang mga manonood, nakatutok ang mga mata sa kumikislap na kaguluhan sa lugar ng labanan. Gusto nilang makita kung may paraan si Jiang Yi para labanan ang ganitong klase ng pag-atake. Sa loob ng 3 nakakatensyong minuto, nababalot ang arena ng sunod-sunod na pagsabog. Ang kumikislap na mga ilaw at bugso ng enerhiya ay halos hindi nagpapakita ng anumang nangyayari sa loob. Sa wakas, natapos ang alon ng mga pagsabog at unti-unting nawala ang liwanag. Mula sa malayo, hinihintay ni Woody ang anunsyo ng system, nakangiting nakatitig. Sa oras na ito, bulong niya, sigurado sa kanyang isip na tapos na ang laban. Tapos na ang duelo, si Jiang Yi ang talo, ito sana ang anunsyo ng system. Pero walang anunsyong dumating. Habang kumakalat ang alikabok at liwanag, natahimik ang mga manonood na mangha sa tanawing nasa harapan nila. Nakatayo pa rin si Jiang Yi sa eksaktong posisyon niya noong simula ng pag-atake. Relax ang kanyang tindig at parang kalmado pa ang ekspresyon niya, parang walang nangyari. Nakatayo siya doon, walang galos, parang walang kahit anong libo-libong pagsabog na tumama sa kanya. Lahat ng nasa arena ay natulala. Inaasahan nilang makakaisip si Jiang Yi ng paraan para makaligtas, pero walang nag-akala na lalabas siyang walang kahit gasgas. Sa unang pagkakataon, nagulat si Deng Shentong. Bahagyang napangiti siya. Magaling! Lalong nagiging interesante ito. Mas malakas pa siya kaysa sa sinasabi ng mga ulat. Sa isang kwarto ng pagmamasid, nakatitig si Zhu Zeng sa screen, hindi makapaniwala. Paano nagawa ng batang ito yon? Hindi dapat kayang ibigay ng mga kakayahan niya ang ganitong perpektong depensa. Nasa likuran niya si Sun Luxuan, nakatirik ang kamao at may makahulugang ngiti. Sa tingin ko alam ko na ang nangyari. Kasama niya, bahagyang tumango si Tu Yunli, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen. Nagpatuloy si Sun Luxuan, napansin ang mga naguguluhang ekspresyon ni na Zhu Zeng at Lan Xincheng. Napakamahusay ng taktika niya. Nang magsimula ang pagsabog, agad siyang nag-activate ng isang perpektong depensang harang sa paligid niya. Inabsorb nito ang bawat bahagi ng pag-atake mula sa bawat anggulo. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhu Zeng. Isang perpektong depensa. Imposible iyon. Walang alinlangang nagbigay siya ng utos. System Arena, suriin ang eksenang naganap sa labanan kanina. Agad na tumugon ang advanced monitoring system ng arena, ipinapakita ang isang 3-dimensional na replay ng laban. Ang high-tech na sistema ay kayang i-track ang bawat detalye, gamit ang data mula sa mga galaw ng mga mandirigma at ang kanilang training uniform para suriin ang mga kakayahan sa real-time. Ito'y dinisenyo para makatulong sa mga mandirigma na pag-aralan ang kanilang mga lakas at kahinaan pagkatapos ng laban. Nagliwanag ang screen na nagpapakita ng eksaktong sandali kung kailan sumabog ang 300,000 floating orbs. Masusing pinanood ng mga manonood habang biglang lumikha si Jiang Yi ng isang spherical barrier sa paligid niya, na ganap na nagkukubli sa kanyang katawan. Hindi ito tulad ng dimensional gate na ginamit ni Jiang Yi noong una. Isang bagay itong kakaiba, isang spherical na depensa na naghiwalay sa kanya mula sa lahat. Tumindig si Zhu Zeng, nagkikislap ang mga mata. Iyon ay ang tinatawag na absolute defense. Umiling si Sun Luxuan habang bahagyang tumatawa. Walang tunay na absolute defense. Kung ang isang depensa ay tila perpekto, nangangahulugan lamang na ang pag-atake ay hindi sapat na malakas upang basagin ito. Nakapag-isip si Lan Xincheng, halatang naguguluhan. Pero mula pa sa simula, depensa lang ang ginagawa ni Jiang Yi. Iyan lang ba talaga ang kaya niya? Kung puro depensa lang ang inaasikaso niya, paano siya makakatira? Isang tanong ito na nasa isip ng lahat sa silid. Ngunit habang nakatayo si Jiang Yi sa gitna ng arena, kalmado at hindi tinatablan ng pinakamalakas na pag-atake ni Woody, naging malinaw sa lahat ng nanonood. Kahit na hindi aktibong umaatake si Jiang Yi, naabot na niya ang isang posisyon ng pagiging di matatalo. Ang isang mutant na may ganitong klase ng depensa ay halos hindi na magagapi.
Kung walang makakasakit sa kanya, paano siya matatalo? Sa gitna ng labanan, sinalubong ni Jiang Yi ang tingin ni Wu Di na may kalmado at matatag na titig. Sa mga mata ni Wu Di, nakita ni Jiang Yi ang pagdududa at pagkabigo na unti-unting umuusok. Hinigpitan ni Wu Di ang kanyang kamao at nagpipigil ang kanyang panga. Sandali, paano ito posible? Bulong niya ng may galit. Walang paraan upang mapatigil mo ang pag-atake ko. Pinag-aralan ko ang bawat bahagi ng kakayahan mo. Alam ko ang eksaktong magagawa mo. Bahagyang nanginig ang kanyang boses sa inis. Kahit na humina ang lakas ng aking floating cannons, hindi mo dapat ito nasanggang lahat. Muling lumitaw ang desperasyon sa mga mata ni Wu Di. Mabilis niyang itinaas ang mga braso, tinawag ang isa pang alon ng mga lumulutang na bula sa ere. Nagpaikot-ikot ang mga ito sa ibabaw ng arena na parang kumikislap na ulap, handa na muling umatake. Ngunit ang malamig na tinig ni Jiang Yi ay bumalot sa hangin na parang talim. Walang silbi. Naniga si Wu Di, nagulat sa tahimik ngunit makapangyarihang otoridad sa boses ni Jiang Yi. Mananatiling matatag ang tingin ni Jiang Yi, hindi natitinag. Aaminin ko, wika niya ng kalmado, 1 buwan ang nakalipas, mahirap harapin ang isang galaw na tulad nito. Noon, wala pa akong ganitong kontrol. Sandaling tumigil siya, para bang iniisip ang layo ng kanyang narating. Pero nagbago na ang lahat. Bahagyang lumitaw ang isang ngiti sa labi ni Jiang Yi. Pagkatapos kong maabsorb ang kapangyarihan ni Yuan Kongya, nag-evolve ang aking mga kakayahan. Ang nakikita mo ngayon ay ang resulta ng ebolusyon na iyon. Sa mga salitang iyon, tila kumikislap ang katawan ni Jiang Yi, at muling lumitaw ang isang spherical dimensional wall sa paligid niya, nagbabalot sa kanya sa isang kumikislap na protektibong harang. Hindi ito basta ordinaryong field ng depensa, ito ay isang mas makapangyarihang uri. Ngayon, ganap akong nakakubli sa ibang dimensyon, sabi ni Jiang Yi, malamig at kalmado ang boses. Hanggat hindi umaabot ang iyong enerhiya sa limitasyon ng aking dimensional gate, walang makakapasok. Sandali siyang huminto, hinahayaan na mag-sink in ang bigat ng kanyang mga salita. Ang teknik na ito ay ang aking absolute defense. Bahagyang nagningning ang harang, isang perpektong sphere na naghihiwalay kay Jiang Yi mula sa tunay na mundo. Tinatawag ko itong two boundaries. Lahat ng nanonood, mula sa mga manonood sa arena hanggang sa mga opisyal sa observation rooms, ay ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Malinaw na ngayon, nakamit ni Jiang Yi ang halos perpektong depensa. Sa aktibong estado ng two boundaries, siya ay di matitinag. Sa gitna ng labanan, lalong nadagdagan ang frustrasyon ni Wu Di habang nakatingin sa perpektong harang ni Jiang Yi. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamao hanggang sa namutla ang kanyang mga ito. Hindi na kailangan ni Jiang Yi umatake, ang depensa pa lamang niya ay naggarantiya na ng kanyang tagumpay. At alam ni Wu Di iyon. Muling nagpakawala ng panibagong alon ng pag-atake si Wu Di, ngunit ni hindi na tinag si Jiang Yi. Ang mga hampas ng enerhiya ay tumatalbog lamang sa kanyang depensa, para bang ulan na tumatama sa bintana, ganap na walang epekto. Nakatayo si Jiang Yi ng kalmado at mahinahon. Alam niyang lahat ng mata ay nakatuon sa labang ito, lalo na mula sa mga nakatataas sa Blizzard City. Hindi niya maaaring patagalin ang labanan ng masyado, at hindi rin niya dapat ibunyag ang buong lawak ng kanyang kakayahan. Ang pagpapakita ng tunay niyang lakas ngayon ay makakakuha lamang ng atensyon na hindi niya nais. Ngunit hindi rin niya balak saktan ng lubusan si Wu Di. Hindi niya iniisip ang patay nito. Dahil dito, pinili ni Jiang Yi ang pinakamadaling paraan. Itinaas niya ang kanyang baril, itinutok ito kay Wu Di, at pinisil ang gatilyo. Si Wu Di, na nananatiling gulat mula sa pambihirang depensa ni Jiang Yi kanina, ay otomatikong nag-activate ng kanyang energy shield. Muling bumalot sa kanya ang kumikislap na proteksyon, gaya ng dati, upang saluhin ang bala. Sumibat ang bala sa ere, at sa pagkakataong ito, hindi ito tumigil. Tumagos ito sa shield ni Wu Di, diretsong tumama sa kanya. Ukininam! Napaungol si Wu Di, napahawak sa kanyang dibdib habang sumasalamin sa kanyang mukha ang sakit. Kahit na nasalo ng kanyang training uniform ang karamihan ng epekto, sapat pa rin ang lakas para mapabagsak siya sa lupa. Sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang umalingaw sa buong arena. Martial Arts Duel Complete. Lakay Wu Di. Defeated. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates.
Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.